Suying. Sa karayom na ito, nakatago ang kaluluwa ng sining ng bordang jayang na natin. Simula ngayon, ikaw na ang nag-iisang may-ari nito. Pangako mo kay Master, huwag mong hahayaang ang kaluluwang ito ay mawala sa mga kamay mo. Master, tatandaan ko po iyan. 3 buwan na lang. Para sa regalo sa kasal ng aking apo, masisimulan ko na ang 100 ibon na nagpupugay sa Phoenix. Oy, nabalitaan mo ba? Si Boss Su at si Vice President Zhang muntik nang hampasin ang mesa sa meeting. Bakit naman? Dahil lang sa kung gagamit ba ng lay o gawang kamay pa rin ang gagamitin. Nag-away sila ng husto. Sinabi mo pa. Sabi nila ang exhibit ng pamanang kultura bukas. Ang huling pagkakataon natin. Kapag hindi pa tayo nakakuha ng investment, mawawalan na talaga tayo ng trabaho. Boss Su, medyo malabo pa ang sagot ng mga investor. Pero kami tumahimik ka. Kahit lumuhod pa kayo, kailangang makuha nyo pa rin ang investment na iyan. Makiusap kayo at ibalik nyo iyan sa akin. Diyos ko naman, patay na. Health culture iyan. Pasensya na po, Boss Su. Ako, babayaran ko po. Babayaran ko po sa inyo. Naku naman po tita, galing pa sa France ang health culture na ito. Kailangan pa itong suotin ni Boss Su mamayang hapon para humarap sa mga investor. Ano nang gagawin natin ngayon? Hayaan na lang. Masyado kasi akong nagmamadali. Huwag niyo na pong dibdibin. Pakisabit na lang po ulit sa aking opisina, sapat na iyon. Lagot na ang atin na ito. Siguradong tatanggalin talaga siya ng supervisor. Double-sided na yun, Jin Silk. Ang ganitong klaseng tela, masasayang lang ng ganito. Master, hindi ko man lang nabigyan ng karangalan ang ating pangalan. Pero ang inyong sining, hindi ko hahayaang mabaliwala lang sa harap ng aking mga mata. Lin Xiuying. Hindi pa napupunasan ang sahig sa meeting room sa 2 palapag. Saan na naman nagsuot ang taong iyon? President Su. Ito na ang huling beses na tatanungin kita. Ang AI Design Proposal. Pipirmahan mo ba o hindi? Ang AI Design System. 100 larawan sa loob lang ng 1 minuto. Ang gastos ay wala pang 1% kumpara sa gawa ng tao. Mas naiintindihan mo ang financial report kaysa sa akin. Kung patuloy mo pa ring ipipilit ang mga sining na iyan, sa susunod na quarter, gugutumin na ang buong kumpanya. Cash flow ang kailangan ng kumpanya, hindi ang iyong sentimental na hilig. May punto naman si M. Izhang. Nangungulit na nga rin ang bangko. Zhang Dehai. Puro numero lang ang tinitingnan mo. Pero ang pinapahalagahan ko ay ang brand. Nakarating ang Su Corporation sa kinaroroonan nito ngayon. Hindi dahil sa tulong ng mga murang makina, kundi dahil sa sining ng Su Embroidery. Brand. Mabubusog ba tayo ng brand na iyan? Nawawalan na ng pasensya ang Board of Directors. Ngayong araw, magpalit tayo sa guy. O magpalit tayo ng General Manager. CJ. Ang Cultural Heritage Exhibition ngayong araw. Kapag hindi ako nakakuha ng investment, hindi na kailangang kumilos ng Board of Directors. Ako na mismo ang aalis. Madam Su, seryosong kasunduan yan. Gusto lang kayong piliting umalis ni Vice President Zhang. Wala nang oras. Nagsimula na ang exhibit. Ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa Cultural Heritage Exhibition. Pero hindi pa po dumarating ang gown nyo. Ano po ang isusuot nyo?
Madam Su. Tuloy pa ba tayo? Tuloy. Ngayon na. Agad-agad. Atlin. Pakisara ang pinto. Kuya Zhao. Bakit po? Hindi ko ba nalinis ng maayos ang ikatlong palapag? Lilinisin ko po ulit ngayon din. Huwag ka nang magsalita. Saan ka nagpunta kahapon ng hapon? Tumambay lang po ako saglit sa bodega. Saglit lang ba? Huling-huli ka sa cases. 40 minuto ka doon. Sino ang magmamok sa meeting room sa ikatlong palapag? May mahigpit na utos ang kumpanya. Kailangang magtanggal ng isang tao sa departamento natin. Sabihin mo nga, ano ang gusto mong gawin ko? Kuya Zhao, naintindihan ko na po. Anong naintindihan mo dyan? Isang tao lang ang binigay na kota sa akin ng pamunuan. Kung hindi ikaw, ay si Xiao Chen. Si Xiao Chen kasi ay. Kuya Zhao, huwag niyo pong tatanggalin si Tita Lin. Sige ako na lang ang tanggalin mo. Bata pa naman ako. Makakahanap pa ako ng ibang trabaho. Saan ka naman makakahanap? 3 taon pa lang ang anak mong babae. Ikaw lang mag-isa ang nag-aalaga sa bata. Kapag nawala pa itong trabahong ito, paano na kayong mag-ina kung wala kayong makain? Pero mahirap din ang sitwasyon ni Aling Lin. Ang hinuhulugang bahay ng anak niya. Sobra na siyang naiipit sa bigat nito. Kahit nga ang pambayad sa tutorya ng apo niya. Mula pa sa sariling ipon na pilit niyang tinitipid. Piso-piso niyang pinag-ipunan. Kuya Zhao, mag-isip ka pa ng ibang paraan. Sige na naman. Atlin, kung may iba lang akong magagawa, tao pa ba ako kung gagawin ko ito? Kuya Zhao, huwag mo nang ituloy. Mabilis naman akong kumilos. Hindi ako magugutom kahit saan. Napakabata pa ng anak ni Xiao Chen. Itong trabahong ito, mas kailangan niya ito kaysa sa akin. Atlin, wala akong silbi. Heto muna ang kaunting pera para sa emergency. Kunin mo na. Ang buong pamilya mo ay mas nahihirapan kaysa sa akin. Aling Lin, bumalik ka na sa pagtatrabaho. Huwag mo nang pahirapan pa si Kuya Zhao. Nasa ibabaw lang ang mga tahi. Walang tibay at hubog. Gawa lang sa makina. Gawa sa sintetikong hibla. Kahit bakas ng seda ay wala kang mararamdaman. Mang Ziu, huwag mo nang tignan pa. Sayang lang sa oras. Ginagamit lang nila ang pangalan ng pamanang kultura. Mga gawang makina lang ang ibinebenta rito. Pang-uto lang sa mga walang alam. Exhibition ba talaga ito? Para lang itong lamay para sa sining ng pagbuburda. Alis na tayo. Mas mabuti pang hindi ko na lang makita. Kung titingnan ko pa ito ng matagal. Ang matanda kong katawang ito ay mamatay lang sa galit dito. Sandali lang, gawang kamay ang isang ito. Gawang kamay nga. Pero masyadong mababaw ang mga tahi. 20 taon pa ang kailangan para mapantayan ang tunay na galing. Iha, hindi madali ang landas na pinili mo. Mas mabuting sumuko ka na. Miss, hindi naman sama-sama kaming magsalita. Pero ang kakayahan mong ito, laban sa mga mabilisang produkto ng Lei, wala kang pag-asang manalo. Ginoong Su. Mga master. Sandali lang po. Mang Sun, bakit ano iyon? Mang Ziu, lumapit ka rito at tingnan mo ito. Ito ay ang flat gold lock stitch na pagtatapos.
Ito ang tango ng Phoenix. Ang tango ng Phoenix. Ang bordahan ng pamilyang Lin. Ang teknik sa pagtahi na nawala na ng 30 taon. Impossible. Hindi ito nawala. Tingnan mo ang gintong sinulid na ito. Hinati ito sa 16 na hibla. Ang kakaibang buhay at ganda nito. Ito nga iyon. Nagbalik na ito. Anong nangyayari? Anong nangyari sa mga matatandang iyon? Lin Family Embroidery Workshop. Iyon yung para lang sa Forbidden City. Na gumawa ng mga borda. Seryoso ba yan? Patingin nga ako. Sino ang nagtahi nito sa damit ko? Miss, nasaan ang master na nagborda ng Phoenix na ito? Sabihin mo sa akin. Nasaan siya? Mga iginagalang kong nakatatanda. Ang pagkakakilanlan ng master ay hindi pa po pwedeng ibunyag sa ngayon. Miss, pakinggan mo ako. Ang tahing ito na pagtango ng Phoenix ay ang mismong kaluluwa ng sining ng borda sa Jiangnan. 30 taon na namin siyang hinahanap. Nahanap din natin. Sa wakas nahanap din natin. 20 milyon. Nag-aalok ang Huasheng ng 20 milyon. Para lang makipagkita sa master kahit isang beses lang. 25 milyon, Sir Su. Kaya naming ipadala ang pera ngayon na mismo. Nababaliw na sila. Siraan na talaga ng bait ito. Para sa dulo lang ng manggas, ay nagkakahalaga ng ganito kalaki. Miss, kailangan mo siyang mahanap. Siya ang pag-asa ng buong mundo ng pagbuburda. Sige na pakiusap. Imbestigahan mo lahat ng pumasok at lumabas. Sa opisina ko kahapon ng hapon. Kunin mo ang lahat ng impormasyon nila. Sa loob ng 5 minuto, ipadala mo agad sa cellphone ko. Su. Sir Su. Kilos na dalian mo. Liming tingnan mo. Hulog sa bahay 7,800. English class ni Nunyo 3,200. Mga bill sa kuryente, tubig at gas 1,500. Ngayong buwan pagkadilat pa lang ng mata natin. 12,000 agad ang nawala. Nasaan na ang sweldo mo? Huwag mo na akong sermonan. Hindi pa nasisettle yung huling bayad sa proyekto. Anong magagawa ko? Paano naman ang nanay mo? Yung mga sinulid niya sa pagbuburda. Isang maliit na rolyo 200 din. Yung pinaghirapan niyang sweldo sa paglilinis. Doon lang napupunta lahat. Sabihan mo naman siyang magtipid-tipid. Mas may silbi yun kaysa nakasimangot ka lang dyan. Sinabihan ko na nga. Ayaw naman makinig. Puro ka lang naman salita. Nag-aalala lang naman ako sa kanya. Oh, eto. Binili ko para sa kanya. Yung pinakamahal pa. Para pampawala ng pagod. Gabi-gabi nagtatago sa kwarto ang nanay mo para magburda. Ayaw man lang lakasan ang ilaw para makatipid. Masisira ang mga mata niya balang araw sa kapupuyat. Anak kanya kaya pagsabihan mo naman. Sige, nakakausapin ko pag uwi natin. Hindi naman sa nagrereklamo ako kay nanay. Nag-aalala lang talaga ako sa kanya. 60 taong gulang na siya. Naglilinis siya sa umaga, tapos nagpupuyat pa sa gabi. Kahit bakal ang katawan, bibigay din. Hay! Itong mag-asawang ito, nag-aaway na naman dahil sa pera. Ang mga kabataan talaga ngayon. Napakahirap ng buhay. Nay! Andyan ka na pala. Nakahanda na ang pagkain. Iinitin ko muna. Ito na naman. Mailang beses ko na bang sinabi sa inyo? Huwag na kayong bumili ng mga ito. Saglit lang naman ako magbuburda. Hindi pa naman kayo nakakauwi. Kaysa naman wala akong ginagawa. Ma! Tingnan niyo nga kung anong oras na. Tingnan niyo naman ang ilaw na ito. Ang dilim-dilim na. Nakikita niyo pa ba ang mga tahi niyo? Gusto niyo bang masira ang mga mata niyo? Nakikita ko naman. Sa husay kong ito, kahit nakapikit kaya ko pa ring magburda. Ma, 6 na po na kayo ngayong taon. Hindi 26. Hinaan mo naman ang boses mo.
Nakakabusog ba ang ginagawa niyo na yan? Sino pa ba ang tumitingin sa ganyan ngayon? Yung mga pabrika ng damit ngayon. AI na ang gamit sa pagdisenyo. Makina na ang nagbuburda. Ang nagagawa nila sa isang araw. Sapat na para burdahin niyo habang buhay. Husay pa ba ang tawag dyan? Nilalabanan niyo lang ang takbo ng panahon. Hindi pareho yun. Yung gawa ng makina. Walang kaluluwa. Kaluluwa. Buhay ang pinag-uusapan natin dito. Pero kaluluwa ang sinasabi niyo sa akin. Mababayaran ba ng kaluluwa ang hulog sa bahay? Mapapapasok ba ng kaluluwa si Nyunyu? Sa magandang high school. Para sa pamilyang ito. Halos mamatay-matay na kami sa pagod. Pwede bang huwag na kayong magdagdag ng sakit sa ulo sa amin? Tama ka naman. Si Mama. Hindi na magbuburda. Masyado bang masakit ang mga nasabi ko? May punto ka naman doon. Pero hindi mo naman dapat sinabi ng ganoon. Nanay mo siya. Sa tuwing sinisigawan ko siya, ganyan ang ginagawa niya. Ipipilit pa ring magburda hanggang umaga. Napakagabi na. Sino na naman kaya ang kinasasamaan niya ng loob? Pakitingnan niyo nga po ang paraan ng pagkakaburda na ito. Tungkol po sa kumpanya. Bukas na natin pag-usapan. Tinanggal ko na nga ang salamin ko sa pagbasa. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Tingnan niyo po ngayon din. Buksan mo ang lahat ng ilaw sa silid-aklatan. Ang hagod ng gintong sinulid, hinati sa 16 na hibla at pinagsama sa 8. Mata ng phoenix. At ang lihim na markang ito. Siya nga ito. Hindi ako pwedeng magkamali sa tahi na ito. 30 taon na. 30 taon ko na siyang hinahanap. Sino po ba ang tinutukoy ninyo? Tingnan mo mismo. Kopyang-kopya. Walang pagkakaiba kahit kaunti. Ito yung gawa sa kumpanya, na orihinal na disenyo ng pinakamahalagang obra natin. 30 taon na ang nakalilipas. Noon ang pamilyang Su ay isa pa lamang. Lubog sa napakaraming utang na. Maliit na pagawaan. May isang babaeng, nagdala ng bordang ito sa akin. At sinabing makatutulong siya sa akin. Akala ko noon ay dinala niya ito para ibenta ang kanyang talento. Kaya inabutan ko siya ng pera. Pero hindi siya tumanggap kahit isang sentimo. Tumalikod agad siya at umalis. At ano ang nangyari pagkatapos? Ginamit ko iyon para makaahon sa buhay. Pero nung bumalik ako para maghanap wala ng tao doon. Ang nabalitaan ko na lang ay pumanaw na si Master. Akala ko ang sining na ito ay tuluyan ng naglaho kasabay niya. 30 taon akong nakonsensya. One King. Ang taong ito, kailangan mahanap mo siya para sa akin. Ano man ang maging kabayaran. Hindi lang ito para iligtas ang kumpanya. Paraan ko ito para mabayaran ang utang na dinala ko sa loob ng 30 taon. Titingnan ko agad ang kiki. Naalala mo pa ba kung ano ang pangalan niya? Hindi ko alam. Ma, gising ka na pala. Uminom ka muna. Kainin mo itong itlog. Nakakapagod sa utak ang trabaho mo. Hindi ako gutom. Ma, nakita mo ba ang eye drops? 68 piso ang isang kahon. Katumbas na yan ang 2 araw nating panggastos sa pagkain. Kaya huwag mong tipirin ang pagpatak niyan sa mata mo. Nakita ko na. Nag-aksaya ka na naman ng pera. Mingzi, Lily, may sasabihin ako sa inyo. Ako,
ay natanggal sa trabaho kahapon. Ano? Okay lang. Nagbawas lang ng tao ang kumpanya. Mabuti na rin yun. Naisip ko kasi, natapusin muna yung obra ng 100 ibon na sumasamba sa Phoenix, para matapos ko na ito. Bago ako maghanap ulit ng bagong trabaho. Tinatapos ko na lang ito. Ma, wala na nga kayong trabaho. Iniisip niyo pa rin yung pagbuburda na yan. Ma, hindi ito ang oras para dyan. Buntot na lang ng Phoenix ang kulang. Malapit na. Isang buwan. Ang bayad sa bahay ay 7,800. New. Sa tutorial ay 3,200. Ang kuryente, tubig at gas ay 1,500. Ma, sabihin niyo nga sa akin. Para sa buwang ito, saan natin kukunin ang pambayad? Diyan ba sa mga borda nyo? Liming, hinaan mo ang boses mo. Akala mo ba pinagtatrabaho kita? Dahil ba sa 3,000 yuan na yan? Gusto ko lang na maiba ang kapaligiran mo. Para makapagpahinga ka. At huwag mo nang hawakan pa ang mga karayom at sinulid na yan. Maayos naman ang mga mata ko. Maayos ba ka mo? Araw-araw tuwing 3:00 ng madaling araw. Bukas pa rin ang desk lamp mo. Akala mo ba hindi ko alam? Saan mo itinago ang resulta ng check-up mo noong nakaraang taon? Ano bang sinabi ng doktor? Maagang yugto ng macular degeneration. Kapag ipinagpatuloy mo pa ang pagpupuyat ng ganyan, masisira na ng tuluyan ang mga mata mo. Alam mo ba yan? Ito ay ipinamana pa ng aking guro. Mapakiusap naman. Sa sitwasyon ng pamilya natin ngayon, huwag mo nang pagkaabalahan pa ang mga walang kwentang bagay na yan. Noong hapon ng kamakalawa, ang kuha ng kihihi sa tapat ng pinto ng opisina ng presidente. Mula 1:00 hanggang 5:00. 4 na beses ang bilis. Opo, Sir Su. Huwag na. Sir Su, 2:10. May pumasok sa loob. Hinto. Palakihin mo. Ay set mo sa 2:50. Siya nga. Isang tagalinis na ate. At check mo ang records niya. Ngayon na, pumunta ka sa logistics. Ano ba ang background ng tagalinis na ito? Si Sir Su mismo ang nag-check ng cases. Ang weird naman ito. Sir Su, kayo, bakit po kayo nandito? Mayroon kayong tao rito na ang pangalan ay si Lin Siwing na isang tagalinis. Nasaan siya? Si Lin. Si Ate Lin po kasi. Ang tinatanong ko na saan siya. Sir Su. Atlin, nag-asikaso po siya ng pag-resign kahapon. Tinanggal siya. Tinanggal. May kota po ang kumpanya para sa bawas empleyado. Si Atlin. Umalis po siya sa trabaho ng 40 minuto. Nakita po sa KK. Hindi ko po siya naipagtanggol. Sir Su, hindi po kasalanan ni Kuya Zhao. Ginawa lang po iyon ni Tita Lin para ibigay sa akin ang pwesto. Sinabi niya na maliit pa ang anak ko. At mas kailangan ko ang trabahong ito kaysa sa kanya. Ang file niya, address ng bahay, contact number. Ibigay mo sa akin ngayon din. Sir Su, ang meeting ninyo sa Dinghui Capital. Magsisimula na sa loob ng 10 minuto. At cancel mo. Ihanda mo ang kotse. Aalis na tayo ngayon din. Ano ba talagang nangyayari? Sir Su, siya pa mismo ang nagpunta para lang maghanap ng isang tagalinis. Aling Lin. Sino ba talaga siya? Bakit ka ba nakatayo dyan na parang estatwa? Masama bang tumulong ka naman kahit kaunti? Tama na yan. Hinaan mo naman ang boses mo. Malakas ba ang boses ko? Nasaan yung tapang mo kanina sa bahay nung umaga? Nawalan lang ng trabaho ang nanay mo. Pinasasakit mo pa lalo ang loob niya sa mga sinasabi mo. Aba, kayong mag-asawa. Nag-aaway na naman ba kayo dahil sa mga panahin na yan? Rinig na rinig ko kayo kahit may pinto. Pasensya na sa sasabihin ko ha. Matanda na ang nanay mo. Mabuti pang bumaba na lang siya. At makipaglaro ng baraha. Yung pagbuburda na yan. Nakakasira lang ng mata at walang silbi. Sino pa ba ang nagkakagusto niyan ngayon?
Mga ilang daang piso lang sa internet. Para sa isang bordang gawa ng makina. Mas maayos pa nga tingnan kaysa sa gawa ng kamay. Ate Zhang, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sining ang ginagawa ng biyenan ko. Hindi yan tulad ng sinasabi mong basurang nagkakahalaga lang ng ilang daang piso. Akala ko ba ikaw ang pinakaayaw sa pagbuburda niya? Ang inaalala ko ay baka mapahamak ang kalusugan niya. Kabibili ko lang nga ng airdrops para sa kanya. 68 ang isang kahon. Sisisik murain ba niyang patakan ang mata niya niyan? Halos mabulag na siya sa kapupuyat. Sino ba ang maaawas sa kanya? Pero ang galing ng mga kamay niya ay talagang pambihira. Nakakita ka na ba ng kahit isang hibla ng sinulid na kayang hatiin ng kasing pino ng buhok? Kaya ba yan ang makina? Ang matrikula ko noong taon na pumasok ako sa kolehiyo ay galing sa pagbuburda ni nanay ng isang disenyo ng punong pino para lang makuha iyon sa loob ng buong 3 buwan. Halos mangayayat siya ng husto sa pagpupuyat. Ang mga kamay na yan ni nanay ay nakakapagligtas ng buhay. Pero ngayon, iba na ang panahon. Sige na, pasensya na sa kadaldalan ko. Mingzi, Lily, hindi niyo pala ako ikinakahiya. Kundi nag-aalala lang kayo sa akin. Pero tama naman sila. Itong mga kamay ko, itong mga mata ko, sa huli kukunin din naman ng panahon ang mga ito. Hindi ko na sila pwedeng pabigatan pa. Guro, hindi naging mabuting alagad si Xiwing. Patawad po sa inyo. Nanay, ano po ang gagawin nyo? Tama kayo. Mga walang kwentang bagay lang naman ang lahat ng ito. Natauhan na si nanay. Kunin nyo na ito at itapon. Nanay, sa loob niyan. Hindi ba? Nanay, ano pong ginagawa nyo? Nababaliw na po ba kayo? Hindi ako nababaliw. Naisip-isip na ni nanay. Hindi na ako magbuburda. Para hindi na lumabo ang mga mata ko. At kayo naman ay hindi na mag-aalala pa. Nay, hindi po iyon ang ibig naming sabihin. Huwag niyo pong itapon pakiusap. Patawad po, nagkamali kami. Ang gago po namin. Kalokohan lang po ang lahat ng sinabi namin. Kunin niyo po ito pabalik. Hindi na po namin kayo pipilitin. Sige na po, magburda na kayo. Magburda kayo hanggat kailan niyo gusto. Huwag na. Kapag tumanda na ang tao, hindi naman pwedeng laging nakakulong sa nakaraan. Unit 3. Bilis. Hinay-hinay lang po, Madam Su. Hoy, ang plaka ng sasakyan na ito. Sunod-sunod ang numero. Sino kaya ang hinahanap nila? Bakit nagmamadali ng ganyan? Malay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kotse na pumarada rito. Sino ka? Sino ang hinahanap mo? Ako si Suwan King, mula sa Su Group. Nariyan ba sa loob si Tita Lin Xiwing? Hinahanap ko siya. May emergency. Su Group. Iyon ba yung gumagawa ng bagong gusali? Bakit mo hinahanap ang nanay ko? Tingnan mo ito, ang phoenix na ito. Si Tita Li ba ang nagborda nito? Ito. Tinatawag itong pagtango ng phoenix. 30 taon nang nawala ang sining na ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Si Tita Lin, ang nag-iisang tagapagmana ng sining ng pagbuborda sa Jiangnan. Sa exhibit ngayong araw,
Tatlong itinuturing na pambansang kayamanan, na mga maestro nang makita ang tahing ito, ay halos maiyak na sa labis na pagkaantig. Anong tagapagmana? Anong tahi ng Phoenix? Ang nanay ko ay simpleng, nagbuburda lang naman ng bulaklak. May mga investor na nag-alok agad ng 25 milyong piso para lang makita ang maestro ng personal. Nasaan si Tita Lynn? 20. Magkano ka mo ang sinabi mo? 25 milyong piso, narinig mo ba ng maayos? 25 milyong piso. 25 milyong piso. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Kabababa lang niya sa ibaba. Saan siya pumunta? Nasaan ang mga binurda niya? Nasaan ang mga gawa niya? Gusto ko munang makita. Yung nanay ko, tinapon na niya. Ano ang sinabi mo? Inilagay niya ang lahat ng gamit sa loob ng plastik ng basura at sinabing hindi na siya magbuburda kailanman. Kaya dinala niya sa ibaba para itapon. Kasalanan namin dahil pinilit namin siya. Sinabi kasi namin na walang kwenta ang mga iyon. At pinatitigil na namin siya sa pagbuburda. Kaya kinuha niya ang mga mamahaling sinulid, ang mga pattern ng burda, maging ang pinakamalaking gawa niya, ay pinagsasama-sama niya sa basurahan. Gaano na katagal? Gaano na siya katagal na nakaalis? Kakaalis lang. Wala pang 5 minuto. 5 minuto. Madam Sue, ang sapatos nyo. Hala, tingnan mo tong babae. Ipinasok ang kamay sa basurahan. Ang suot niyang damit. Mukhang nasa 10,000 ang halaga. Baliw na yata to. Madam Sue, ako na po ang maghahalungkat. Ako na po. Tabi po muna kayo. Ang suot niyo pong damit. Kakarating lang po niyan galing Pransya. Kararating lang niyan nilipad pa galing Pransya. Manahimik ka, ang basurang damit na to. May kukumpara ba to sa pinaghirapan ni Teacher Lynn? Teacher Lynn? Sino iyan? Hindi ko alam. Tingnan mo ang kamay niya. Puno ng sabaw ng ulam. Nahanap ko na. Mabuti na lang. Mabuti na lang hindi nakuha ng truck ng basura. Diyos ko po. Ang ganda ng pagkakaburda nito. Buhay na buhay ang mga burdang bulaklak. Sa 70 taon ng buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sino ang nagburda nito? Magkano kaya ang halaga nito? Nanay. Ito ang binurda ni nanay. Ito yung ayaw na natin ah. Narinig mo ba? Yung ayaw na. Binurda ng sarili nilang nanay. Ayaw na. Itapon mo sa basurahan. Napakalaking kasalanan naman nito. Ibalot mo sa malinis na tela. Siguraduhing walang tupi. Opo. Ang inyong ina ay isang artista na itinuturing na pambansang yaman. Ngayon, sabihin ninyo sa akin. Saan siya pumunta? Tita, ilang taon na po kayo? 6 na po. Hindi pwede. 50 taon pababa lang ang tinatanggap sa kainan. Sa edad ninyong yan, baka mabigla pa ang baywang ninyo sa pagdadala ng mga plato. Tagalinis, may karanasan ba kayo? Meron po. Dati po akong nagtatrabaho sa Sugroup. Tinanggal po ako. Tinanggal pala sa malaking kumpanya. Mahirap gawan ng paraan yan. Iwan ninyo muna ang numero ninyo. Tatawagan na lang kita kapag may trabaho na.
100 piraso sa loob ng 1 minuto. 100 piraso. Kahit gaano pa kabilis bordahin ang peony na ito, wala pa ring kwenta. Ano? Tingnan mo ang mga talulot na yan. Pantay nga ang mga tahi. Pero parang walang buhay. Walang kaluluwa ang mga gawa ng makina. Walang kislap sa mga mata. Kayo po, marunong po kayo magborda. Natuto ako ng kaunti noong bata pa ako. Maliit na bagay lang yun. Sa tingin ninyo po ba, may pag-asa pa ba ang mano-manong pagbuborda? Sabi ng buong mundo ngayon, papalitan na raw ng ilay ang mga lumang sining. Hindi ito mapapalitan. Kaya nang makina na kopyahin ang bawat tahi. Pero hindi nito kayang kopyahin ang damdamin ng tao. Sa bawat pagtusok ng karayom kung ito ba ay masaya o malungkot. Maaalala iyon ng sinulid. Ang ganitong bagay, kahit 10,000 taon pang mag-aral ang makina hindi nito matututunan. Ang sinabi ninyong iyan. Kumpara sa mga nasa kumpanya ko, na mga ehekutibong kumikita ng milyon-milyon kada taon, ay mas malalim pa ang pagkakaintindi. Lolo, masyado ninyo naman akong pinupuri. Kailangan ko nang umalis. May trabaho pa akong maghugas ng pinggan doon. Baka mawala pa kapag nahuli ako. Sandali lang, ano po ang inyong pangalan? Ako, wag na po kayong maging formal. Nagkukwentuhan lang naman tayo. Ang matandang ito, nasisiraan na yata ng bait. Ang taong ito, ang bawat salitang binibitawan niya, ay tila, galing mismo sa kaibuturan ng aking puso. Ito, hindi ba tinapon na ito? Kayo? Nay. Nay. Ano bang ginagawa ninyo? Nababaliw na kayo. Malamig sa sahig kaya bumangon ka na dyan. Nay. Ngayong araw, dumating ang presidente ng Sugroup, yung kumpanya kung saan ka nagtrabaho noon. Ang pinakamalaking boss sa kumpanya. Personal siyang pumunta sa bahay natin para hanapin ka. Ako ang hinahanap. Bakit naman niya ako hahanapin? Nay, yung Phoenix na inayos ninyo. Sa exhibition, ang 3 pambansang antas na, mga maestro nang makita ito, ay napaiyak agad doon. At sinabing iyon ang nawawalang 30 taon na. Pagtango ng Phoenix, 25 milyong piso. Nay, ang investor, nag-alok agad ng 25 milyon. Para lang makita kayo ng personal. Ano? Ako po ang nagkamali. Ako ang nagsabing walang silbi ang sining nyo. Ako ang nagsabing mas maganda ang gawa ng makina kaysa sa inyo. Ako mismo ang kumuha sa pamana ng ating pamilya at itinapon ko sa basurahan. Si Madam Sue, na nakasuot ng mamahaling bestida, ay tumalon mismo sa basurahan. Siya na ibang tao lang, ay mas nakakaintindi kaysa sa atin. Kung ano ang tunay na kayamanan. Tayo, mas masahol pa tayo sa isang estranghero. Nay. Siya, kailan siya darating? Bukas, sabi ni Madam Subukas. Ay personal siyang magmamaneho para sunduin kayo. Nay, naging bulag po ang anak niyo sa tunay niyong halaga. Hindi po kami karapat-dapat. Master, naririnig niyo ba? Buhay pa ang diwa nito. Oh, Atlin. Saan ang punta mo ngayon? Balita ko na tauhan ka na kahapon. At lahat ng nakakasakit sa matang mga bagay na yan, ay tinapon mo na. Ganyan nga. May bibili ba naman sa mga binuburdang yan? Sinabi mo pa, mabuti pang magpahinga ka na lang. Zhangquifen, ayusin mo iyang bibig mo. Ang galing ng biyenan ko. Sino ka para magsalita ng ganyan dito? Alin ba sa mga sinabi ko ang mali? Sino nga ba kahapon ang halos mamatay-matay sa kaiiyak? Akala mo naman kung anong laking bagay. Lily. May batch. 3 magkakasunod ang plaka. Ang presidente ng Sugroup na si Suwan King.
Malugod na sumasalubong sa pagbabalik ni Teacher Lin. Teacher Lin. Hindi ba siya si Zhang Kuifen? Pakinggan mo ng mabuti. Pambansang kayamanan ang galing ng biyenan ko. Ang presidente mismo ng Su Group. Nagdala ng konvoy na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Para sunduin siya ng personal. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Na basura lang at walang gustong kumuha niyan. Sige, subukan mo. Teacher Lin. Tuloy po kayo. Mag-ingat po kayo sa ulo ninyo. Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Tungkol sa itinapon nila. Bulag sa katotohanan at hindi nakikilala ang tunay na ginto. President Su. Ito, napakamahal naman ng sasakyang ito. Baka madumihan ko lang ang upuan ninyo. Teacher Lin. Kapag nagpatuloy po kayo sa pagsasabi niyan, magtatampo na talaga ako sa inyo. Huwag ninyo pong isipin ang dumi. Ang pagsakay ninyo sa kotse ko ay isang malaking karangalan para sa akin. Kahapon po, pinalaki ko ng 50 beses ang dulo ng manggas ninyo, at pinagmasdan ito magdamag. Ang hibla ng gintong sinulid ay napakapino na kayang lumusot sa butas ng karayom. Paano ninyo po ba talaga nagawa? Nahatiin iyon sa 16 na bahagi, at saka ang huling tahi na tinatawag na pagtango ng Phoenix. Isang tunay na sining ng isang henyo. Madam Lin, uminom po muna kayo ng tubig. 45 grado kaya hindi po mainit. Iha, may alam ka rin pala sa ganito. Naku, hindi ko po masasabing marunong ako. Sa harap ninyo, para lang po akong isang mag-aaral. Madam Lin, mayroon po sana akong tanong. Magdamag ko na po itong iniisip. Doon sa huling 3 tahi sa buntot ng Phoenix, una niyo po bang ginawa ang tago na tahi para masecure ang hugis? O una po kayong gumamit ng lock stitch para sa gilid? Kahit anong isip ko po kasi parang hindi tama. Hindi po pareho. Kailangan mo munang gumawa ng isang tago na tahi. Pero hindi para i-secure ang hugis nyon, kundi para bigyan ito ng buhay. Ang teknik na ito ay tinatawag na tagong dragon na papasok sa dagat. Sa susunod, unti-unti kitang tuturuan. Kayo po, handa po kayong turuan ako. Hihi! Maging alerto kayong lahat. Ngayong araw ay pupunta ang chairman. Mismo rito sa kumpanya. Ang plano ng departamento ng AI Design. Ang board of directors ay halos naaprubahan na ang plano. Dahil po iyan sa inyong malawak na pananaw, President Zhang. At sa paninindigan ninyo laban sa lahat ng tumututol. Anyway, may mga tao talaga na nakakapit pa rin sa mga napakalumang bagay na hindi na dapat ginagamit. At akala talaga nila na kapag kumuha ng isang taga-burda na matanda ay maisasalba na ang kumpanya. Talagang isang napakalaking katatawanan. Aba naman, hindi ba si Lin Xiuing ito? Nakakasisante lang kahapon. Bumalik ka agad ngayon ah. Bakit? Pumunta ka ba dito para magmakaawa kay Kuya Zhao? Natanggapin ka ulit niya. Ha 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 ha. President Su. Ano pong ibig ninyong sabihin dito? Ang magdala ng isang kapapasisante lang na tagalinis pabalik sa kumpanya at gusto mo pa siyang isama sa board of directors. Lesiu, ito ba ang sinasabi mong ekspertong magliligtas sa atin sa kapahamakan? Zhang Dehai, dilatin mo nga ng maigi ang mga mata mo. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang papasok na Su Group, Chief General Advisor ng Hand Embroidery Department. Ang nag-iisang tagapagmana ng sining ng pagbuburda ng Jiangnan. Lin Xiuing, Master Lin. Ha 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 ha. Su Wanqing. Sa tingin ko nababaliw ka na sa taranta. Humanap ka lang ng kung sino sa labas na kahit pagmok ng sahig ay hindi magawa ng maayos na matanda. Para lang magpanggap na isang eksperto. Akala mo ba tanga ang chairman? O baka naman ako ang tingin mong tanga? Kung siya ay isang eksperto, edi ako na ang hari ng pagbuburda. Ha 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 ha. Nasaan ang tao? Ang mahalagang panauhin na sinasabi ni President Su. Nasaan siya? Elder Zhao. Elder He. Elder Son. Bakit ang tatlong iginagalang na master ay
Personal pang bumaba rito. Paakyat pa naman sana ako para sunduin kayo. Siya nga, walang duda. Siya nga talaga. Dali pumunta na kayo roon. Master, buong 30 taon na. Sa wakas nahanap na po namin kayo. Kung alam lang po ng ating mahal na master, nabuhay pa po kayo. Siguradong napakasaya niya po. Ang kaluluwa ng pagbuburdang Jiangnan ay buhay pa. Mabuti na lang at buhay pa rin. Master, si Atlin. Ay si Master pala, isang pambansang kayamanan at haligi ng sining. Tinatawag siyang Master. Gaano kaya kataas ang antas niya? Isang dakilang Master. Siya ang ating dakilang Master. Tumayo na kayong lahat. May edad na kayong lahat. Huwag niyo na akong bigyan ng ganyang labis na paggalang. Vice President Zhang, tingin mo pa rin ba ay isang biro lang ito? Tuloy po kayo, Master Lin. Naghihintay po sa inyo ang aking ama. Kapag nakatayo ka ng ganito kataas, ang mga bagay sa ibaba ay parang mga tahi sa tela, na parang mga maliliit na kahon. Sa parke, ang nagsabing tatalunin ng ilay ang mga gawang kamay, ay ikaw. Sa may bench, ang nagsabing hindi kayang tahiin ng makina ang tunay na diwa, ay ikaw. Kayo pala, 3 araw kitang hinanap pagbalik ko. Tinanong ko ang lahat ng tao sa buong parke. Bakit kahit isang salita, ay hindi mo iniwan bago ka umalis? Akala ko kasi ikaw ay isang matanda lang na nag-ehersisyo tuwing umaga. Ngayon tingnan mo ito. Kilalang kilala mo naman ito, hindi ba? 30 taon na. Hindi ko hinayaang mawala ito sa akin kahit isang araw. Ikaw, ipatong mo yan sa mesa. Ikaw nga talaga. Ang dalaga noon. Akala ko. Hindi ko na mabubuo ito sa buong buhay ko. 30 taon. May utang ako sa iyo. Kung wala ang bordang ito na gawa mo, hindi mararating ng subgroup ang kinalalagyan nito ngayon. Tawagin ang legal department. Ngayon din, gusto kong ilipat ang 50% ng shares ng kumpanya. Sa pangalan ni Teacher Lin. Chairman. 50%. Kung wala siya, walang subgroup. Ito ang nararapat sa kanya. Bilisan mo. Chairman Su. Ang mga kamay kong ito ay para lang sa karayom at sinulid. Hindi para sa mga shares ng kumpanya. Pero utang ko ito sa iyo. 30 taon na utang ng loob. Paano mo gustong bayaran ko ito? Hayaan mo namang may magawa ako. Kung pera lang ang habol ko, hindi ko sana tinanggihan ang kahit isang 30 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Basta kaya kong ibigay. Ang handicraft department. Huwag mong buwagin. Bigyan mo ang lahat ng mga manlilikha na katulad ko ng paraan para kumita at mabuhay. At lugar kung saan sila kabilang. CJ, hindi bubuwagin ang handcraft department. At hindi lang iyon. Magdadagdag pa ako ng 100 milyong puhunan. Teacher Lin, simula sa araw na ito, ang handcraft department ng subgroup ay ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Simula sa araw na ito, si Teacher Lin Xiuying ang magiging punong tagapayo ng hand embroidery department.
Tumayo ang lahat. Ito lang pala iyon. Yung aling nagwawalis kahapon. Narinig kong hindi man lang nakapagtapos ng high school. Ay naku, Advisor Lin. Pagbati sa inyo. Bilang Vice Presidente rito. Sadyang pumunta ako rito para magbigay ng regalo. Isang mamahaling tela na galing pa sa Pransya. 0.03 mm ang kapal. Ito na ang huling stock sa buong mundo. Kahapon, ng isang intern, ay hindi sinasadyang nahiwaan. Advisor Lin, dahil nga eksperto kayo. Bakit hindi nyo subukang ayusin iyan ngayon din? Sundan nyo lang ang disenyo sa larawang ito, para tahiin ito. Nakita ko na ang telang iyan. Masisira agad yan oras na tusukin ng karayom. Kahit nga makina ay hindi magawang dumaan dyan. Lesiw, lagot na, hiyang-hiya na tayo nito. Zhang Dehay, sinasadya mo ito. Imposible talagang tahiin ang ganitong klaseng tela. Kaya yang ayusin. O talaga, sige nga tingnan natin. Ay record mo dali. Siguradong mapapahiya siya live. Ang kamay niya. Hindi man lang nanginginig. Ha ha ha. Bakit? Natatakot ka ng gumalaw. Bakit? Wala ka nang masabi. Tumahimik ka. Anong ginagawa niya? Ang mga daliri niya. Gumuguhit sa hangin. Hindi niya tinakpan ang punit. Anong ginagawa niya? Nagbuburda siya paitaas sa punit. Impossible. Ang tela na ito ay masisira sa isang turok lang ng karayom. Paano niya nagawa iyon? Nawala ang punit. Teka, ang punit ay naging katawan ng puno. Ginawa niyang sining ang depekto. Ang pagtatapos na tahing nagtatagong dragon sa dagat. Ang bawat tusok ay lumulusot sa pagitan ng mga hibla. Nang hindi natutusok ang kahit isang hibla. Hindi ito kayang gawin ng isang tao lang. Ang disenyong ito, hindi magagamit. Gawa ito ng pinakamahusay na buy system. Ikaw na isang, ang kurbadang ito. 37 degree ang kurbada nito. Ang repraksyon ng liwanag sa sinulid. Sa anggulong ito, ay lilikha ng madilim na bahagi. Kapag isinuot na ito, magkakaroon ng itim na mansa sa bahagi ng balikat. Dito, ang tahi sa kilikili ay kailangang iusog papasok ng 2 sentimetro. Kapag itinaas ng tao ang kanyang kamay, mapupunit ang manggas. Kaya nang nai mo nakalkulahin ang dikit ng tahi. Pero hindi nito kayang kalkulahin ang paggalaw ng tao. Tama siya. Ang batch ng mga isinauling produkto noong nakaraang buwan. May pagkakaiba talaga sa kulay doon sa may balikat. 3 linggo naming sinuri ito. Pero hindi namin nalaman ang dahilan. Sa anggulong ito lang pala. Lin. Teacher Lin. Sa isang tingin nyo lang, napansin nyo agad. Hindi sa dahil magaling ako, kundi dahil masyado kayong nagtiwala sa mga makina. Nakalimutan nyo na ang mga damit ay isinusuot ng tao. Teacher Lin. Naging mangmang po ako noong una. Pwede nyo po ba akong turuan? Teacher Lin, gusto ko rin pong matuto. Ako rin po. Vice Presidente Zhang. Ang iyong handog na regalo. Tinanggap na ni Teacher Lin. May iba pa ba kayong gustong subukan? Ipapaliban muna natin ang pulong ngayong araw. Bakit ka ba pabalik-balik dyan? Para kang bibitayin yan eh.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay mama kapag nakita ko siya. Ano ba dapat ang una kong sasabihin? Ano pa nga ba? Sabihin mo na naging gago ka noon. Na minaliit mo ang isang katulad niya. Humingi ka ng tawad kay mama. Dapat maging taos puso ka. Sige, alam ko na. Ayan na si mama, lumalabas na siya. Sige na, lumapit ka na sa kanya. Ano ba ang ginagawa mo riyan? Kaya naman itong buhati ni mama mag-isa. Mama, patawad po dahil naging pasaway ang anak niyo noon. Simula sa araw na ito, ako na po ang magpapasa ng mga responsibilidad sa bahay. Kaya magpahinga at mag-relax ka na lang po. At gawin mo lang ang mga gusto mong gawin. Kahit anong oras mo man gustong magburda, ay magagawa mo. At bumili ka lang ng kahit anong sinulid na magustuhan mo. Kung alin ang pinakamahal, yun ang bibilhin ko. Ako na po ang magbabayad para sa inyo. Kayong dalawa, ano bang nangyayari sa inyo ngayon? Ma, patawad po. Napakasama ko po. Na ako mismo ang nagtapon sa pinaghirapan ninyo. Diretso sa basurahan. Tama na yan, luko-luko ka talaga. Uwi na tayo. Ipagluluto kayo ni mama ng Hong Xiaoru. Tikman mo. Ito ang bagong pitas na Longjing Tea ngayong taon. Napakarilag na tsaa. Ang hitsura mo habang umiinom ng tsaa. Eksakto sa naisip ko. Hindi mo naman ako nakita 30 taon na ang nakakalipas Kung ano-ano ang iniisip mo. Nga naman, kung ano-ano lang ang iniisip ko. Haha. Suying. May isang bagay na kailangan kong ipaalam sa iyo. Ano yun? Si Zhang Dihai. Hindi siya titigil ng ganoon na lang. Sa susunod na buwan may International Fashion Exhibition. Nilagpasan niya ako at nakikipag-ugnayan na sa mga investor sa Europa. Nakikipag-ugnayan para saan? Nakipagsabuatan siya sa pinakamalaking kumpanya ng Nai Fashion Design at nakakuha ng 30 milyong dolyar na investment. Ang layunin niya ay sa mismong international exhibition. Ang handicraft department natin ay tuluyang tapakan at durugin. Nagmalaki pa siya na ipakikita niya sa buong mundo ang tinatawag na tradisyonal na gawang kamay ng China. Sa harap ng May ay tambak lang ng basurang walang halaga. Kung gusto niyang mag-aksaya ng panahon, hayaan mo lang siyang mag-aksaya. Paanong naging pag-aaksaya ng panahon ito? Kabisadong-kabisado na ng mga taong iyon ang teknolohiya. Ang bilis ng Lai sa paggawa ng mga larawan ay 10,000 beses na mas mabilis kaysa sa gawa ng tao. Pagdating ng oras na iyon ang media mula sa buong mundo, ay nakatutok ang mga kamera. Kapag natalo tayo. Lao Tzu. Ang kaluluwa ng sining ng pagbuburda ng Jiangnan ay nasa mga kamay ko. Kung gusto niyang pumunta, hayaan mo siyang pumunta. CJ. Dahil sinabi mo yan, panatag na ang loob ko. Nandyan ka na pala. Mainit pa ang pagkain sa kaldero. Ay naku, ano bang ginagawa mo? Bakit mo binuksan ng napakaliwanag? Nagsasayang ka lang ng kuryente. Sayang sa kuryente. Wala ka na bang pakialam sa mga mata mo? Nakalimutan mo na ba ang simula ng macular degeneration? Binaliwala mo lang ang sinabi ng doktor. Sapat na ang ilaw na ito. Kaya ko ito kahit nakapikit. Nakapikit ka pa riyan. Yung resulta ng check-up mo noong nakaraan. Akala mo ba hindi ko palihim na tinignan? Kapag nagpuyat ka pa ng ganito, baka tuluyan ka ng mapikit. Habang buhay. Ito pinakamataas na uri ng mulberry silk. Nagtanong ako sa 3 tindahan. At ito ang pinakamahal. 120 ang isang rolyo. 120. Nababaliw ka na ba ibalik mo yan? Anong ibabalik? Sa susunod na magburda ka, dapat nakabukas ang maliwanag na ilaw. Dapat magandang sinulid ang gamitin mo.
Dapat matulog ka na bago mag-alas 12. Narinig mo ba ako? Ma, tama si Lily. Kung gusto ninyong magburda, hindi na po namin kayo pipigilan. Pero kailangan ninyong mangako sa amin. Nabubuksan ang maliwanag na ilaw. At matutulog sa tamang oras. Kayo naman, di ba sabi ninyo walang silbi ang mga ito? Ako ang nagsabi nyon. Ang sama ko talaga. O sige na, mabilis lang talaga ang bibig ko. Pero nag-aalala lang ako sa inyo. Alam ninyo ba yun? Ma, mula ngayon dito sa bahay, yung pera para sa sinulid, sagot ko na, magborda na lang kayo. CJ, pinapangako ko sa inyo. Sige na, huwag na kayong magdrama. Kumain na tayo. Gutom na ako. Kumain ka ng karne. Sobrang payat mo na. Kumain ka rin. Huwag puro ako lang ang bigyan mo. Ma, yung chairman so kanina. Yung tingin niya sa inyo. Parang medyo kakaiba eh. Anong kakaiba doon? Noong sinundo ka namin ni Lily, naghintay kami saglit sa lobby. Sabi ni Swan King, mismong tatay niya ang naghatid sa inyo pababa. Nakita ko yung matanda na nakatayo sa may elevator. Nakatingin sa inyo kahit malayo na kayo. Nandoon pa rin siya at hindi gumagalaw. Nakita ko rin yun. Yung tingin na yun. Paano ko ba sasabihin? Basta hindi ganun tumingin sa isang ordinaryong tao. Yung taong yun, kilala ko. Ano po? Kilala niyo po si Chairman Su. 30 taon na ang nakalipas. Noong panahong yun hindi pa siya isang chairman. Nakaupo lang siya noon sa may tulay, na isang mahirap na lalaking umiiyak. Umiiyak sa may tulay. Ang chairman ng Su Group. Yung may kayamanang bilyon-bilyon. Noong panahong yun wala siyang kapera-pera. Baon sa matitinding utang ang maliit niyang pagawaan. Dinudumog ng mga supplier ang pinto niya. Gusto nang magsilayas ng mga manggagawa. Isang malaking lalaki tulad niya. Nakatalong ko sa tabi ng harang ng tulay. Humahagulgol na parang bata. At pagkatapos, napadaan ako. Hindi ko matiis na makita siyang ganoon. Bumalik ako at nagborda ng kalahati ng disenyo ng Phoenix. At iniabot ko sa kanya. Iyon nga yung nasa opisina ngayon. Yung kalahati na pinagdugtong natin kanina. Isang buong borda ng Phoenix. Pinunit ko sa dalawa. Ang kalahati ay ibinigay ko sa kanya. At ang kalahati naman ay itinira ko sa aking sarili. Dinala niya ang kalahating iyon para maghanap ng bibili. Doon siya nakabawi at nakabangon muli. Noong bumalik ako doon pagkalipas ng ilang panahon. Pumanaw na ang aking guro doon. Umalis na rin ako sa lugar na iyon. Kung ganoon, hinanap po ba niya kayo? Sabi niya hinahanap niya ako ng 30 taon. 30 taon, hinahanap kayo ng 30 taon. Narinig mo ba iyon? Hindi naman ako bingi. Nay, yung Chairman Su, siya. May nararamdaman ba siya para sa inyo? Yung ganoong klaseng pagtingin. Kumain ka na nga lang dyan. Anong klaseng pagtingin naman? Walang ganoong bagay. May edad na ako para sa ganyang mga bagay. Ano naman kung may edad na kayo? Hinanap po kayo ng taon ng 30 taon. 30 taon, huwag nating isipin ang edad. Kahit 80 taong gulang pa, tunay na pagmamahal at katapatan pa rin ang tawag doon. Lily, may punto naman ang sinasabi niya. Pati ba naman ikaw sumasabay pa sa ganyang usapan? Mang Su, ikaw talaga. Napakatigas talaga ng ulo mo. Chairman, alas 6:10 pa lang ng umaga. Bakit hindi muna tayo mag-almusal? Huwag na. Paano kung bumaba siya? At wala ako rito, anong gagawin ko? Anong oras po kayo natulog kagabi? Hindi ako natulog. Hindi ako nakatulog magdamag. Pakialam mo ba? Nalinis mo ba ng maayos ang kotse? May amoy ba sa likod? Huwag mong masyadong lakasan ang aircon. Mabilis siyang lamigin.
Bakit 2 minuto pa lang ang lumipas? 30 taon na akong sumusunod sa chairman. Sewing, eto. Bakit ka nandito? Nandito ako para sunduin ka sa trabaho. Bakit ang tamlay ng mukha mo? Kumain ka na ba ng almusal? Kumain na ako. Halika sa taas. Ay, huwag na. Hindi naman ako gutom. Totoo, hindi ako gutom. Mahigit 60 taon ka na. Tapos magpapalipas ka ng gutom dito sa labas. Ayaw mo na ba sa buhay mo, akyat na tayo. 50 taon na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakakita ng mailakas ng loob na. Kalag ka rin ang chairman. Hindi naman ganoon kalaki ang kwarto mo. Umupo ka lang dyan at huwag kang malikot. Ito ay... Diyos ko! Ang mukha niyang ito, mas matindi pa kaysa 30 taon na ang nakakalipas. Kumakain ka ng noodles, ano bang tinitingnan mo riyan? Sewing. Itong borda ng daang ibon na sumasamba sa phoenix. Ang teknik mo sa pagtahi. 30 taon na, hindi lang sa hindi ito pumurol, kundi mas lalo pang ang humusay. Ano ba ang mga pinagsasabi mo dyan? Sige na kumain ka na at baka magdikit-dikit na ang noodles. Hindi ako nagbibiro. Tingnan mo yung nangungunang balahibo ng phoenix. Ang direksyon ng bawat hibla ng sinulid ay tila may sariling lakas at anyo. Hindi lang ito basta simpleng borda. Kumain ka na. Hindi na masarap kapag lumamig yan. Napakasarap. Isang mangkok lang naman yan ng simpleng noodles. Bakit ka naman naiiyak dyan? 30 taon na. Walang nagluto ng noodles para sa akin. Dahan-dahan lang sa pagkain. Mayroon pa doon sa kaldero. Ha 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 ha. Hijo, gaano nakatagal doon sa taas ang boss nyo? Halos 40 minuto na. Umakyat siya at hindi pa bumababa. Sino ba ang hinahanap niya? Isang taong 30 taon na niyang hinahanap. 30 taon ko nang kasama ang chairman. Ngayon ko lang siya nakitang umiti ng ganyan kasaya. Master Lin, pakiusap tingnan niyo po agad ito. Ang commit ng European Exhibition. Nagpadala sila ng itinalagang tela. Sinubukan na namin ang lahat ng karayom. Ngunit nabali silang lahat. Ang telang ito ay parang yero sa tigas. Hindi talaga ito matutuso. 12 karayom. 12 karayom ang nabali. Kahit ang pinakamatigas na karayom na bakal ay hindi umubra. Ay, nandito pala si Master Lin. Tamang-tama. Pinapasabi ni Sir Zhang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na kung hindi ay lumayas ka. Huwag ka namang magmadali, Bossu. Sabi ni Sir Zhang. Ang bagong synthetic hard fabric na ito. Sa buong mundo tanging Lai lang ang may high-frequency vibrating needle na makatutusok dito. Kung mano-mano lang, wag mo nang pangaraping makapagborda pa. Kahit maliit na butas ay hindi mo man lang matutusok. Ikaw. Sabi pa ni Sir Zhang, ang light team doon sa Europa ay gumamit na ng vibrating needle para makagawa ng 3 sample na damit. Ang handicraft department natin, kung kahit ang tela ay hindi man lang natin matusok. Huwag na tayong pumunta sa malaking exhibition para magpahiya lang. Mabuti pang magbuwag na lang tayo agad. Master Lin, kung talagang may galing kayo bilang nakatatanda, ipakita ninyo sa amin para mamangha naman kami. At paano kung wala naman pala? Tapos ka na bang maghatid ng mensahe? Kung tapos na umalis ka na, ang pinto ay nasa likod mo. Sir Lin, ang telang ito, wala na ba talagang paraan? Sumama ka sa akin. Anong klaseng lugar ba ito? Ito ang Swiss.
Isang lumang pabrika na nagsimula 30 taon na ang nakalilipas. Nakapunta na ako rito noong bata pa ako. Akala ninyong lahat ang telang iyon ay hindi kayang matusok. Sir Lin, ang tigas ng telang iyon ay 40 beses ng ordinaryong sutla. Kahit anong karayom na pangkamay ay mali. Hindi dahil hindi pwede ang karayom, kundi dahil maling karayom ang ginamit ninyo. Sir Lin, ang ibig ninyong sabihin, may karayom na kayang tumago sa ganitong tela. Siyempre naman. Noong panahon pa ng maestro ng aking guro, ang mga taga-kanluran ay nagdala ng matitigas na materyales para lang pahirapan ang mga Chinong master sa pagbuburda. Akala ninyo ba bago ang taktikang ito? 100 taon na ang nakalipas ng ginawa na nila iyan. May ganito na palang tela 100 taon na ang nakalipas. May mas matitigas pa nga rito noon. Ang maestro ng aking guro noon ay nagpasadya ng isang espesyal na karayom na tinawag na gintong bagwis na karayom. Bakal ulap ang pinakakatawan nito at nababalutan ng purong ginto. May uka ang katawan nito para sa daloy ng dugo. Kapag ibinaon ang karayom na ito, ang mga hibla ng matigas na tela ay kusang maghihiwalay kasunod ng uka nito nang hindi nasisira ang mga habi at hindi napapatid ang sinulid. Guro Lin, nasaan na po ang karayom na iyon ngayon? 30 taon na ang nakalipas. Noong araw na lisanin ko ang aming paaralan, ay itinago ko ito sa isang lugar. Saan po? Sa lumang bahay ni Liming. Sa silangang pader ng ancestral house, sa ilalim ng 3 asul na laryo. Tawagan si Liming. Ngayon din, agad-agad, sabihan mo siya at si Wang Li, na bumalik agad sa lumang bahay sa probinsya. Sige po, sabihin mo sa kanya. Kahit maghukay pa sila ng 3 talampakan ang lalim, kailangang makuha nila ang karayom na iyon para sa akin, at dalhin pabalik dito. Kapag nakuha natin ang karayom ay malalagpasan natin ito. Mananalo tayo. Naintindihan mo ba? 100 taon na ang nakalipas nang mahanap ang solusyon dito. Ang grupo ni Vice President Zhang. Ang yayabang pa nila ngayon. Antayin niyo lang. Kapag bumalik na ang karayom, tingnan natin kung sinong mapapahiya. Hayaan muna silang magmayabang ngayon. Sa araw na bumalik ang karayom, ako mismo ang magpapakita sa kanila kung ano ang tunay na halaga ng pamana ng ating mga ninuno. Mga kasama, buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan itong mabuti. Ang pamilyang Richard mula sa Europa. 30 milyong dolyar. Malinaw na nakasulat at napagkasunduan. May perma at selyo na. Ang pamilyang Richard, isa sa nangungunang 3 kumpanya ng fashion sa buong mundo. 30 milyong dolyar. Katumbas ng mahigit 200 milyong yuan. 210 milyong yuan. At unang bahagi pa lang iyan. Malinaw ang pahayag ng pamilyang Richard. Basta't ang kumpanyang Su ay tuluyang lilipat sa paggamit ng artificial intelligence. Walang limitasyon ang mga susunod na pondong ibibigay nila. Ito ang mula sa pamilyang Richard na ulat ng pagsusuri sa sistema ng disenyo ng artificial intelligence. Nakakagawa ng disenyo sa loob ng 1 minuto. 120 piraso. Ang taas ng kalidad ng gawa, 78%. Ang gastos, 1 bahagi lamang sa bawat 1,000. Chairman Su, sinasabi ko na sa inyo ngayon, sa kasalukuyan 27 nangungunang tatak sa buong mundo. Ang tuluyan ng gumagamit ng artificial intelligence. Kung ipagpapatuloy pa rin natin ang pagkapit sa lumang karayom at sinulid na iyan. Sa loob ng 6 na buwan, ang kumpanyang Su, ang susunod na malulugi at magdedeklara ng bangkarota. May punto naman ang sinabi ni Sir Zhang. Hindi naman ito walang saysay. Hindi ba nag-imbita si President Su ng isang matandang babaeng marunong magborda para magtrabaho dito? O ano ngayon? Natusok ba ang tela? Kahit nga tela hindi man lang matusok. Tapos gusto nyo pang sumali sa internasyonal na eksibisyon. Para sa pamilya Su. Hindi ko kayang mapahiya ng ganyan. Zhang Dehay. Bakit ka ba nagmamadali? Natatakot ka ba? Ako natatakot.
May hawak akong 30 milyong dolyar. Ano naman ang dapat kong ikatakot? Ang pambansang pondo para sa pamana ng kultura. May paunang pondo na 80 milyong yuan. Na nakalaan talaga para sa pamilya Su. Para sa pananaliksik at pagbuo ng teknolohiya ng Departamento ng Gawang Kamay. At para sa pagsali sa internasyonal na eksibisyon. 80 milyon. Pondo para sa pamana ng kultura. Mula sa pambansang pamahalaan. 80 milyong yuan. Hindi man lang umabot sa kalahati ng pera ko. Paano mo iyan maikukumpara sa pamilya Richard? Zhang Dehai, hindi dahil marami kang pera ay mananalo ka na. Mga makina ang pinuhunan ng pamilya Richard. Pero tao ang pinuhunan ng pondo para sa pamana. Ang Gawang Kamay at sining, na ipinamana pa ng ating mga ninuno, mula pa noong daang-daang taon na ang nakalipas. Huwag mo akong makuha sa drama. Sa mundo ng negosyo resulta lang ang mahalaga. Iyang matandang babae mo. Kung talagang may ibubuga siya, bakit hindi niya dalhin sa internasyonal na eksibisyon? Para makipagkompetensya ng harapan sa iyo. Laban kung laban. Walang takutan. Yari na. Mag-aaway na sila. Tingnan mo ang talim ng tingin ni Boss Su. Maupo kayong lahat. Kanina pa kayo nag-aaway. Isang bagay lang ang itatanong ko. Ang AI at ang Gawang Kamay. Sino ba talaga ang may kakayahan? Hindi yan dito sa loob ng silid na ito. Dinadaan sa sigawan. Tama si Chairman Su. Kaya, iminumungkahi ko. Hindi pa ako tapos magsalita. Sa susunod na buwan, International Fashion Expo. Ang mga kamera ng buong mundo ay nakatutok doon. Ito ang pinakamagandang entablado para sa laban. Pustahan. Ano ang pusta? Zhang Dehai. Ang iyong light team. At ang Departamento ng Gawang Kamay ni Wan King. Magsumite kayo ng tig-isang entry para sa kompetisyon. Kung sino ang makakuha ng gintong paranggal sa International Expo, siya ang mamumuno sa Su Group. Bilang susunod na General Manager. General Manager. Napakalaki naman yata ng taya na iyan. Ang panig na mananalo, ang may buong kapangyarihan na magpasya sa direksyon ng Su Group sa hinaharap, at ang panig na matatalo, ay bawal nang magsalita pa. Zhang Dehai. Kakasa ka ba? Ha 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 ha. Chairman Su, kayo mismo ang nagsabi niyan. Isang light team na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Laban sa isang matandang babaeng may hawak lang na karayom at sinulid. Narinig ninyong lahat ang sinabi niya rito. Si Chairman Su mismo ang nagtakda ng patakaran. Kung sino ang makakakuha ng gintong parangal ang siyang magiging General Manager. Pumapayag ako. Ang husay niyo talaga, Sir Zhang. Hindi ba't parang pagpapakamatay yan? Paano naman tatalunin ng Gawang Kamay ang ile? Ano kaya ang tunay na alas ni President Su? Vice President Zhang, tapos ka na bang tumawa? Bakit? Natatakot na si Boss Su. May oras ka pa para umatras ngayon. Gumawa ka lang ng resignation letter. Tingnan mo ito. Zhang Dehai, 30 milyong dolyar ang pinupusta mo. Ang pinupusta ko naman, ay ang kaluluwa ng ilang daang taon. Pagdating ng araw ng malaking eksibisyon, malalaman mo rin, kung ano ang ibig sabihin ng magsisi. Manatili ka na lang kasama ng kaluluwa mo. Magkita tayo sa malaking eksibisyon pagkalipas ng isang buwan. Sa pagkakataong ito, talagang laban ng buhay at kamatayan na ito. Wan King. Totoo ba? May balita na ba? Nakaalis na sina Liming at Wang Li. Bago matapos ang araw na ito, siguradong babalik na ang gintong karayom ng pagbuburda. Mabuti. Zhang Dehai, akala mo ba mananalo ka na dahil sa 30 milyong dolyar? Hindi mo man lang alam kung sino ang kalaban mo. Madam Su, ang inihanda nating telang seda, ay nariyan na lahat, pagdating ng karayom na golden feather ni Master Lin. Madam Su, tingnan niyo po bilis. Anong nangyayari?
Ano? Iisang tela. Iisang karayom. Hindi ba halatang halata naman ito? Makinig kayo, para raw ipakita ng komite ang pagiging patas at makatarungan. Nagpasya silang gawing pare-pareho ang mga materyales sa paligsahan. Ito ang pinakabagong gawang matigas na sintetikong tela, na siyang pandaigdigang pamantayan ngayon. Para pantay-pantay ang simula ng lahat ng kalaho. Walang sinumang makakadiskarte gamit ang mga espesyal na kagamitan para makalamang. Ang karayom na ito, pangkaraniwang bakal na karayom lang ito na pang-industriya. Kahit sa seda hindi nito kaya ang masiselang borda. Lalo na ang tumagos sa matigas na tela. Ginoong Richard. 3 buwan na ang nakalipas ng itakda ang mga patakaran sa pinal na laban. Malinaw na nakasulat to sa papel. Anong karapatan mong baguhin yan ng biglaan? Miss Sue, may karapatan ang komite, batay sa pag-unlad ng teknolohiya, na baguhin ang mga patakaran. Ito ay desisyong napagkasunduan ng lahat. Hindi lang ako ang nagdesisyon nito. Napagkasunduan ng lahat talaga. Magkano ba ang sinuhol mo sa komite? Miss Sue, negosyo ay negosyo. Yang matandang kasama mo, kung talagang magaling siya, hindi ba't kahit anong karayom ang gamitin niya ay pareho lang? Masyadong halata ang pagbabago ng patakarang ito. Sinasadya talaga to laban sa koponan ng China. Kahit sino ay makakakita nito. Yari na, walang kwentang bakal lang ang karayom na ito. Kay Madam Lin, bawal pa namang dalhin ang gintong karayom na balahibo. Ano pang ilalaban natin? Madam Lin. Madam Lin, binago nila ang mga patakaran. Bawal na ang lahat ng sariling gamit. Ang gintong karayom niyo na balahibo, kahit mahanap pa natin hindi na rin magagamit. Narinig niyo po ba? Ang telang iyon gamit ang bulok na karayom na binigay nila. Hindi talaga matutuso. Madam Lin, sinubukan ko lang kanina. Ang bakal na karayom na iyon hindi man lang magasgasan ang ibabaw ng tela. Patay na yari na talaga tayo. Iha, bakit ka ba nagpapanik? Ako kasi, ang karayom ay walang buhay. Pero may paraan ang tao. Kaya nilang kontrolin ang karayom. Pero hindi ang mga kamay natin. Madam Lin, pero ang telang iyon. Hayaan mong baguhin nila ang patakaran. Gagamitin ko pa rin ang sarili kong teknik. 100 taon na ang nakalipas ang mga dayuhan. Ginawa na rin ang ganyang taktika. Kung natakot lang ang master ng master ko noon, matagal lang nawala ang sining ng pagbuburda ng Jiangnan. Ang gintong karayom na iyon, hahanapin pa ba natin? Hanapin nyo, ang karayom na iyon, hindi para itusok sa tela. Para saan pala iyon? Malalaman mo rin kapag dumating ang tamang oras. Liming, nahanap mo na ba ang karayom? Liming, nahanap mo na ba ang karayom? Hindi pa po. Ang ilalim ng pangatlong ladrilyo ay walang laman. Nagpalawak pa kami ng 5 ladrilyo sa magkabilang gilid. Puro alikabok. Dalian mo. Kailangang mahanap natin ito ngayong araw. Bilis, sabi ni Boss Zhang. Basta makuhaan natin ng video ang matandang iyon. Kung paano niya itinutuso. Ang teknik niya sa matitigas na tela. 500,000 piso, diretso agad sa account natin. Huwag mo nga akong madaliin. Naikabit mo na ba? Ayos na. Nakatapat mismo sa karayom. Kahit isang sinulid, hindi makakaligtas sa kamera. Sinasabi ko sa iyo, may makukuha pa tayong pera kay Richard. Dodoble ang makukuha natin kapag malinaw ang kuha. Yayaman na tayo nito. Simpleng borda lang naman ng matandang babaeng iyon. Pero kung itago nila, akala mo naman pambansang sikreto. Mula po kami sa cleaning company. Nag-overtime lang po para maglinis. Galing sa cleaning company. 3:00 ng madaling araw, doon sa embroidery frame. Nagdidikit ng AC's camera. Akala nyo ba bulag kami? Misunderstanding lang po, nagkakamali po kayo. Mula nang pumasok ka hanggang sa pagkabit mo ng kamera.
Lahat yan may video record na naka-4. Doon ka na magpaliwanag sa organizing committee. Huwag niyo po kaming ipapulis. Si Vice President Zhang po ang nag-utos sa amin. Binigyan po niya kami ng 500,000 piso. 500,000 piso kapalit ng natitirang buhay mo. Worth it ba? Tumingala ka. Tingnan mo ng maigi. Ang karayom na to mismo. Halagang piso't 20 lang bawat pakete. Mabibili lang sa kahit aling sari-sari store sa tabi-tabi. Tingnan mo, nakita mo ba ng malinaw? Bumalik ka at sabihin mo iyan kay Zhang Dehay. At sabihin mo rin doon sa dayuhang iyon. Ang nananakaw ay kakayahan lang. Pero ang hindi nananakaw ay ang kaluluwa. Narinig mo ba? Lumayas ka na at manggaya na lang doon. May 3 bloke pa. Subukan mo sa kaliwa. Hindi yan. Ang sabi ni nanay ay ang pangatlong bloke. Pero 30 taon na ang nakalipas. Naayos na ang pader na ito. Kailangan nating humukay ng mas malalim. Liming, dito. May matigas na bagay dito. Nahanap ko na. Buksan mo. Bilisan mo, buksan mo at tingnan natin. Ito na ngayon. Gintong karayom ng pagbuburda. Tara na, alis na tayo ngayon din. Ay drive mo na. Ngayon na. 600 kilometro ang layo papunta sa venue. Ano naman ang 600 kilometro? Ikaw ang mag-drive. Tatawagan ko si President Su. Dapat makarating tayo bago mag-umaga. Hello, President Su. Nahanap na namin ang gintong karayom ng pagbuburda. Babiyahe kami pabalik Magdamag. Lahat ng kalahok, pakiusap, pumunta na sa inyong mga pwesto. Countdown para sa finals. Magsisimula na sa loob ng 3 minuto. Pakiusap, buksan ang toolkit na ibinigay ng komite. Sandali, mali ito. Teacher Lin, bakit? Anong nangyari? Hindi tama ang bigat ng karayom na ito. Ang standard na size 7 na bakal na karayom ay 0.3 gramo. Pero ang isang ito ay mas magaan ng kalahati. Narinig niyo ba? Hollow ang loob ng karayom. May lamat sa gitna. Hindi ito karayom pamburda. Basurang bakal lang ito. Richard. Miss Su. Ang gamit ng lahat ng kalahok ay galing sa iisang batch ng mga karayom. Kinwestiyon niyo ba ang pagiging patas ng komite? Anong nangyayari? May problema ang karayom. Bakit walang sinasabi ang ibang mga kalahok? Magsisimula na ang countdown. Lahat ng kalahok, maaari na kayong magsimula ngayon din. Humihiling ako na ihinto muna ito. May problema sa mga gamit. Kailangang mapalitan ang mga ito. Ayon sa ika-10 tuntunin, kapag nagsimula na ang kompetisyon, hindi natatanggapin ang anumang reklamo sa mga gamit. Miss Su, nagsimula na ang countdown. Madam Su, huwag ka nang magdahilan. Diyan natin makikita kung may ibubuga ka talaga. Kung talagang may galing ang matandang iyan. Kahit anong karayom ay kaya niyang gamitin. Ha ha ha. Tama nga naman. Isa siyang master, di ba? Kaya niyang magburda kahit nakapikit ang mga mata. Master Lin. Nandito ka na rin naman. Naputol. Naputol talaga. Nakunan sa kamera. Hapon, Korea at Taiwan. Ikinalulungkot namin ang subgroup ng China dahil sa maling paghawak ng kalahok na naging sanhi ng pagkasira ng mga gamit sa kompetisyon. Ayon sa ika-23 tuntunin, hindi napapalitan ang mga nasirang gamit. Inaanunsyo ko. Ang Su Group
Ha 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 ha. Tapos na. Tapos na talaga. Nakita niyo ba? Ito ang gawang kamay. Ito ang tinatawag na pambansang maestro. Kahit isang karayom hindi man lang mahawakan. Tanggal-tanggal. Ang lakas ng loob mong gawin ang kalokohang ito. Ipapakita ko sa buong mundo kung ano ang ginawa mo sa loob ng karayom. Miss Sue, kung hindi mo kayang matalo, huwag kang sumali. Ang patakaran ay patakaran. No entry, no entry. Bitawan niyo ako. Nandoon sa loob ang nanay ko at naghihintay para sa karayom na ito. Tawagin ang security. Tawagin ang security, tawagin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Papasukin niyo ako. Kahit isang minuto lang. Isang minuto lang sapat na. Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Nandito ako ngayon, sa tapat ng pinto ng pandaigdigang kompetisyon. Ang binigay nila sa manlalarong Tsino ay sirang karayom. Walang laman sa loob. Isang hawak lang napuputol na. Ngayon ang asawa ko ay magpapasok ng totoong gamit sa loob. Pero ayaw nilang payagan. Anong nangyayari dito? May nananakit na. Ano ang sinasabi ng Tsinong babaeng iyon? Teke ang karayom. Nakatingin ang buong mundo. 30 milyong dolyar. Ang komite ng organisasyon. Binago ang mga patakaran. Pinalitan ng sirang karayom. Ngayon pati mga kapamilya, hindi pinapapasok para mag-abot ng gamit. Paligsahan ba ito? O sadyang pagpatay na ito? Bibitiwan niyo ba siya o hindi? 2 milyong tao sa buong mundo ang nanonood. Subukan niyo lang siyang hawakan kahit isang. Daliri niya, subukan niyo lang. Liming, tumakbo ka na, bilis. Bibilang ako hanggang 3. Ibaba, bagsak, ibaba na, bilis. 2. Hindi mo pwedeng gawin ito. Nanay, gintong karayom ng Grandmaster. Dinala na ng anak mo para sa iyo. Saluhin mo ang karayom. Anak niya yan. Lumuhod siya. Cao Yuzhu. Ang laban. Hindi pa tapos, di ba? Tumayo ka. Nanay. Sabi ko, tumayo ka. Nasalo na ni nanay. Sandali lang, hindi ito ang kagamitang ibinigay ng komite. Malinaw ang nakasaad sa patakaran. Patakaran. Tingnan mo ito. 2 milyong tao sa buong mundo. Ang nanonood ngayon sa iyong live stream. Ang karayom na ibinigay mo ay ampaw na bakal lang. Nasa internet na ang lahat ng ebidensya. Gusto mo bang ipaliwanag ngayon sa buong mundo ang nangyari? Ituloy ang laban. Hindi pwede. Hindi opisyal na kagamitan ang gamit niya. Hindi pwede yan. Peke ang karayom na binigay mo. At may gana ka pang magsalita. Matapos mo silang iharap sa laban. Ang mga telang galing sa kanluran ay hindi karapat-dapat na baliin ang karayom ko ng Jiangnan.
Impossible. Ang ganitong uri ng tela ay may antas ng tibay laban sa tusok na 400. Walang kahit anong gawang kamay na karayom. Nagtatagong dragon sa dagat. Ginagamit niya ang nagtatagong dragon sa dagat. Hindi lang iyan. Tingnan mo ang kaliwang kamay niya. Magkaibang borda sa magkabilang panig. Sabay siyang nagbuborda ng 2 piraso. Na magkaibang disenyo. Paano ito naging posible? Ang tunog na iyon ay tunog ng sinulid na seda. Ang mga kamay niya, hindi ko man lang makita ng malinaw ang mga kamay niya. Hindi ito gawa ng tao. Hindi ito kayang gawin ng isang tao. Mama Manager Zhang, huwag mo akong hawakan. Ang camera. Sabihin mong i-focus ang camera dito. Bilis, gusto kong makita ang mga kamay niya. Sir, kahit 800 frames ay hindi makuha ang buong galaw. Ang bilis ng mga daliri niya ay lampas na sa limitasyon ng kagamitan. Labag ito sa batas ng pisika. Hindi kayang abutin ng gawang kamay ang ganyang kabilis na galaw. Tahi sa kawalan. Nagawa niya ito. Ang natatanging teknik ng ating ninunong guro noon. 80 taon na akong nabubuhay. Ngunit sa mga sinaunang libro ko lang nakita ang mga salitang ito. Hindi pa pala nawawala ang sining ng pagbuburda ng Jiangnan. Talagang hindi ito nawala. Ito ang magkaibang borda sa magkabilang panig. Magkaiba ang disenyo sa harap at sa likod. 40 taon na ako sa industriyang ito. Hindi pa nakakakita ng katulad nito. Mga ginang at ginoo. Sinasaksihan natin ang kasaysayan. Isang obra maestra ng siglo. Ito ang obra maestra ng siglo. Mga manonood, sinasaksihan ninyo ang pinakarurok ng gawang kamay ng tao. Sir Zhang, wala na, tapos na ang lahat. 30 milyon. Wala na, tapos na ang lahat. Master, nakita mo ba iyon? Ito yung kumpanyang nakakuha ng pandaigdigang gintong parangal. Yung dating tagalinis na ate, na naging master na ngayon sa kumpanya. Nag-viral na ito sa internet. 10 bilyong pamumuhunan. Pandaigdigang kilalang luxury brand. Sa hinaharap tayong mga Tsino, ay magkakaroon na rin ng sariling Hermes. Ang mga order mula sa Milan. Kumpirmado na ba? Sabihin mo sa kanila, hindi magbabago ang petsa ng paghahatid, at hindi bababa ang kalidad. Kumpirmado na po. Madam Su, dumating na rin ang sulat ng pakikipagtulungan mula sa Balenciaga. Pumila muna sila. Unahin muna ang sa departamento ng gawang kamay. Tapusin muna ang pagsasanay ng mga bagong mag-aaral. Maupo ka. Masyadong nagmamadali ang huling tahi na ito. Hindi nakuha ang tamang hininga. Tandaan ang sinabi ni Teacher Lin. Unahin muna ang tahi sa ilalim. Hindi ito para ayusin ang hugis, kundi para mapanatili ang tamang hininga. Madam Su, ang pangatlong batch ng mga mag-aaral. Tapos na ang huling obra natin. Tingnan ninyo po. Kuhang-kuha. Lalong nagiging katulad niya. Ang diwa ni Guro Lin. Na itaguyod natin. Ipaalam sa lahat. Ang landas na ito. Ipagpatuloy natin. Sek. Tutoy. Sumuko ka na. Teka. Hindi po pwede ang tirang iyan. Patago ninyong inusog ang kanyon ko kanina. Anong kalokohan? Kailan ko naman inusog iyon? Ang bano mo maglaro tapos isisisi mo pa sa akin. Tingnan ninyo po ito. Narito naman talaga ang kanyon ko. Ayoko na pong makipaglaro sa inyo. Hari ng bawi.
Mahigit 60 taong gulang na kayo. Nakikipag-agawan pa kayo ng piyesa sa asawa ko. Hindi ba kayo nahihiya? Siya naman ang unang nandaya. Huwag mo siyang kampihan. Palagi siyang nandaraya ng piyesa. Kumain ka na lang dyan at manahimik. Pagbigyan mo na si Papa. Lola, Lola, paano po ba lumipad ang ibong phoenix na ito? Lumilipad ba talaga ito? Lumilipad iyan. Paano nga po ito lumipad? Lola, turuan ninyo po ako. Turuan ninyo po ako. Tingnan mong mabuti. Ganito lumipad. Lola, kamukha po ba ang guhit ko? Kamukhang kamukha. Mas maganda pa iyan kaysa sa mga iginuhit ko noong bata pa ako. Maestro, hindi nawala ang diwa. Mula ngayon. At hindi rin tayo magkakahiwalay.